Inilipat ko ang lahat ng mana na nagkakahalaga ng 45 milyong piso sa pangalan ng aking kaibigan. Ang bahay na aking ipinundar sa loob ng 40 taon, ang bahay kung saan lumaki ang aking nag-iisang anak, ibinenta ko. Ang lahat ng perang naipon ko mula sa aking pagreretiro bilang isang bumbero, ang perang inakala niyang mamanahin niya, kinuha ko lahat. Sa isang pirma lang, binura ko ang kinabukasan na inaasahan niya. Ang kinabukasan na handa siyang ipagpalit sa buhay ko. Hindi ito paghihiganti. Hindi. Ito ay katarungan. Dahil sa araw na iyon, ang anak na minahal ko ng higit pa sa aking sarili ay tumingin sa akin, hindi bilang isang ama, kundi bilang isang premyo. Isang premyo na kailangan niyang angkinin, kahit pa ang kapalit nito ay ang aking huling hininga. Ang pangalan ko ay Nestor, at ako ay 68 taong gulang na ngayon. Ngunit ang kuwentong ito ay nagsimula noong 1 taon, sa araw na dapat sana ay magiging pinakamasayang araw ng aking pagreretiro. Isang sorpresa daw ang inihanda sa akin ng aking anak na si Paulo. Isang linggong bakasyon sa isang magandang kubo sa kabundukan ng Benguet. Isang regalo raw para sa 35 taon kong pagseserbisyo. Sa wakas, makakapagpahinga na raw ako. Iyon ang sabi niya habang nakangiti ng malapad. Ang ngiting iyon na ginagamit niya mula pagkabata kapag may gusto siyang makuha. Niyakap niya ako ng mahigpit. Para sa iyo ito, Tay. Deserve mo to. At ako naman, bilang isang ama na ang tanging kaligayahan ay ang makitang masaya ang kanyang anak, ay naniwala. Naniwala ako sa bawat salita niya. Inihanda ko ang aking mga gamit puno ng pananabik, 1 linggo kasama ang aking anak, sa isang tahimik na lugar. Ano pa ba ang hihilingin ko? Nang paalis na kami, pumasok ako ulit sa bahay. May naiwan lang ako, ang aking salamin sa pagbabasa, nakapatong sa mesa sa kusina. Simpleng bagay lang, ngunit ang simpleng pagbabalik na iyon ang nagbago sa lahat. Mula sa loob ng bahay, sa likod ng screen door, narinig ko silang nag-uusap sa hardin. Si Paulo at ang kanyang asawang si Isabel. Ang boses ni Isabel ay mahina, puno ng pag-aalala. Ngunit ang sagot ni Paulo, ang sagot niya ay malinaw, malamig, at tumago sa puso ko na parang isang patalim na gawa sa yelo. Relax ka lang, mahal, sabi niya. Ang kubo na yon ay milya-milya ang layo sa kahit saan. Walang signal ng telepono, walang mga kapitbahay. Huminto siya sandali, at ang sumunod niyang sinabi, iyon ang mga salitang babasag sa pagkatao ng sinumang ama. Kapag naaksidente ang matanda sa isa sa mga hiking trail doon, aabutin ng ilang araw bago pa siya mahanap. At sa oras na yon, nakabalik na tayo sa Maynila. Naglalaro bilang isang nagdadalamhating pamilya. Hindi ako makahinga. Ang mga tuhod ko ay nanghina at napakapit ako sa pader para hindi matumba. Ang aking sariling anak, ang aking si Paulo, nagpaplano ng aking kamatayan. Parang isang eksena sa teleserye, ngunit ito ang totoong buhay ko. At ang dahilan? Ang susunod na sinabi niya, ang sumagot sa lahat. Ang life insurance ay magbabayad ng 25 milyong piso. Patuloy ni Paulo, ang boses niya ay puno ng kasakiman. At ang bahay niya, sigurado, hindi bababa sa 20 milyon ang halaga. Halos 45 milyong piso lahat yon, Isabel. Sapat na para bayaran lahat ng utang natin at magsimula ulit. 45 milyong piso. Iyon pala ang halaga ng buhay ko, ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko. Ang bawat Pasko na hindi ko sila nakasama dahil naka-duty ako. Ang bawat panganib na sinuong ko sa mga nasusunog na gusali para lang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Ang pagbebenta ko sa mga alahas ng kanyang yumaong ina para lang makapagtapos siya sa kolehiyo. Lahat ng iyon ay may katumbas na presyo. Walang utang na loob. Ito ang salitang umalingaw-ngaw sa isip ko. Higit pa sa sakit, higit pa sa takot, ang naramdaman ko ay isang matinding galit. Ang anak na pinalaki kong may takot sa Diyos at paggalang sa kapwa, ngayon ay kinakalkula ang aking kamatayan na parang isang transaksyon sa negosyo. Sa sandaling iyon, habang nakatayo sa dilim ng aking sariling kusina, nagdesisyon ako. Kung gusto nilang maglaro ng ganitong laro, sige, pagbibigyan ko sila. Ngunit hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila.
Akala nila isa lang akong matandang hukluban na madaling lokohin. Akala nila ang pagre-retiro ko ay tanda ng kahinaan. Nagkakamali sila. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay sa kabilang pinto at nagpanggap na parang walang narinig. Kinuha ko ang aking bag, ngumiti at sumakay sa kanilang sasakyan. Handa na ako, anak, sabi ko. Pero sa loob-loob ko, doon nagsimula ang lahat. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagkuha ng katarungan. Ang bahay na ito na inaasam nila, ang perang inaasahan nila, hindi nila ito makukuha. Sisiguraduhin kong sa huli, pagsisisihan nila ang bawat salita, bawat plano, at lalo na ang araw na minaliit nila ang kanilang ama. Dahil ang biyaheng ito patungo sa Benguet ay hindi na tungkol sa aking bakasyon. Ito na ngayon ang simula ng kanilang pagbagsak. At ang lahat ay mangyayari ayon sa aking plano. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-comment ninyo sa ibaba kung saan kayo nakikinig ngayon. Malaking tulong po ang inyong suporta. Salamat po. Nang sumakay ako sa sasakyan kasama si Paulo, isang maskara ng pagkagalak ang isinuot ko sa aking mukha. Ngumiti ako, nagtanong tungkol sa biyahe, at nagkunwaring sabik na sabik sa aming father-son bonding. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, ang aking isipan ay isang nagngangalit na bagyo. Bawat salita na lumalabas sa aking bibig ay kinakalkula. Bawat kilos ko ay maingat. Dahil alam kong ang lalaking nagmamaneho sa tabi ko, ang lalaking nagmula sa aking sariling dugo, ay hindi ako tinitingnan bilang isang ama, kundi bilang isang problema na kailangan ng alisin. Habang tinatahak namin ang magulong trapiko ng Maynila, ang bawat paghinto ng sasakyan ay isang pagkakataon para sa aking isipan na balikan ang mga salitang narinig ko. Kapag naaksidente ang matanda, ang salitang iyon, aksidente. Isang salita na napakadaling bigkasin, ngunit napakabigat ng kahulugan. Sa loob ng 35 taon bilang bumbero, nakita ko na ang lahat ng uri ng aksidente. Mga aksidenteng dulot ng kapabayaan, mga aksidenteng dulot ng kalikasan, at ang pinakamasaklap sa lahat, mga aksidenteng sinadya. At ngayon, ako ang target ng isang pinlanong aksidente. May isang bahagi sa akin, isang maliit at desperadong bahagi ng isang ama, na gustong maniwala na nagkamali ako ng dinig, na baka pagod lang ako, baka naman may ibang konteksto ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit habang mas malalim kong iniisip, mas lalo kong nauunawaan ang lahat, ang biglaang pagbabago sa ugali ni Paulo. Ang pagiging malambing niya sa mga nakalipas na linggo, ang mga tanong ni Isabel tungkol sa aking pera at ari-arian, lahat ng mga piraso ng palaisipan, ay dahan-dahang nagkakabuo sa aking isipan at ang nabubuong larawan ay isang imahe ng kataksilan. Isang kataksilan na hindi ko kailanman inakala. Nang makarating kami sa terminal ng bus, ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Humanap ako ng dahilan. Anak, mag-CR lang ako sandali, sabi ko, pinipilit na maging kalmado ang aking boses. Sipo, Tay, hintayin ko na lang kayo dito sa may mga upuan, sagot niya, na may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Naglakad ako palayo, hindi patungo sa banyo, kundi sa isang sulok ng terminal kung saan walang masyadong tao. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Kinuha ko ang aking lumang telepono mula sa aking bulsa at nanginginig ang mga daliri kong hinanap ang isang pangalan, Berto, ang aking kumpare, ang aking matalik na kaibigan, isang retiradong pulis na kasama kong sumuong sa maraming pagsubok sa buhay. Kung may isang tao sa mundo na mapagkakatiwalaan ko sa sitwasyong ito, siya iyon. Nang sagutin niya ang tawag, ang kanyang masiglang boses ang bumungad sa akin. Oh, Nestor, kumpare! Napatawag ka? Kamusta na ang buhay pensyonado? Sinubukan kong magsalita, ngunit walang boses na lumabas sa una. Huminga ako ng malalim. Berto, bulong ko, ang boses ko ay basag. Kailangan ko ng tulong mo. Isang malaking problema. Agad na nagbago ang tono ni Berto. Nawala ang pagiging masayahin. Pinalitan ito ng seryosong boses ng isang investigador. Ano iyon, Nestor? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? At doon, ibinuhos ko ang lahat. Ikinuwento ko ang regalong bakasyon, ang pag-uusap na narinig ko sa hardin, ang plano tungkol sa aksidente, ang pera,
25 milyon mula sa insurance at isa pang 20 milyon mula sa bahay. Habang nagsasalita ako, ang bawat salita ay parang lason na inilalabas ko mula sa aking sistema. Walang imik si Berto sa kabilang linya. Nakikinig lang siya. Hinayaan niya akong ilabas ang lahat ng bigat na nakadagan sa aking dibdib. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Ang tanging naririnig ko ay ang ingay ng terminal at ang malakas na pagtibok ng aking puso. Sa wakas, nagsalita si Berto. Ang boses niya ay kalmado ngunit matigas. "Nestor, sigurado ka ba? Siguradong sigurado ka ba sa mga narinig mo? Walang pagkakamali?" "Berto," sagot ko. Ang aking boses ay nagkaroon na ng determinasyon. Sa trabaho natin, natutunan nating magtiwala sa ating mga pandinig at sa ating kutob. At ngayon, sinasabi sa akin ng buong pagkatao ko na totoo ang lahat. Ang anak ko, binabalak niya akong patayin. Isang buntong hininga ang narinig ko mula kay Berto. "Sige," sabi niya. "Makinig kang mabuti sa akin, Nestor. Ito ang gagawin natin. Huwag kang aatras. Sumama ka sa biyaheng iyan. Huwag na huwag mong ipapakita o ipaparamdam na may alam ka. Magpanggap kang masayang-masaya ka sa bakasyon ninyo. Pero, Berto, walang pero, Nestor. Makinig ka. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kailangan nating mag-ipon ng ebidensya na tatayo sa korte. Ang narinig mo ay mahalaga, pero kailangan natin ng mas matibay. Habang nandoon ka, mag-obserba ka. Itala mo sa isip mo ang lahat ng kahina-hinalang kilos niya. Kung may pagkakataon, kumuha ka ng litrato, mag-record ka kung kinakailangan. Maging matalino ka, pare." Nagpatuloy siya, "Dito sa Maynila, ako na ang bahala. Sisimulan kong alamin ang sitwasyon ng pananalapi ni Paolo. Titingnan ko kung gaano kalaki ang utang niya at kung sino ang mga pinagkakautangan niya. At ang pinakamahalaga sa lahat, Nestor, manatili kang buhay. Gawin mo ang lahat para manatiling ligtas. Huwag kang mag-isa sa mga delikadong lugar. Laging maging alerto." Ang mga salita ni Berto ay parang isang matibay na pader na aking nasandalan. Bigla, ang aking takot ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Hindi na ako ang Nestor na biktima. Ako na ngayon ang Nestor na mangangaso. "Naiintindihan ko, Berto," sabi ko. "Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Mabuti, tumawag ka sa akin sa bawat pagkakataon na magkaroon ka ng signal. Mag-ingat ka, kumpare." Ibinaba ko ang telepono. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang aking sarili, at binalikan ang maskara ng isang masayang ama. Naglakad ako pabalik kay Paolo na naghihintay pa rin sa akin. Ang haba naman ng pila sa CR. "Tay," sabi niya. "Oo nga, anak. Alam mo na, kapag tumatanda," sagot ko na may kasamang tawa. Isang peking tawa. Habang naglalakad kami patungo sa aming bus, isang panata ang binuo ko sa aking sarili. Isang panata na kasing tigas ng bakal. Hindi ako mamamatay sa Benguet. Hindi ako magiging isang estadistika sa ilalim ng salitang aksidente. Ibubunyag ko ang katotohanan. At ang anak ko, ang anak na nawala sa kadiliman ng kasakiman, haharapin niya ang hustisya. Ito ang panata ng isang ama. Ang 6 na oras na biyahe sa bus mula Maynila patungong Baguio ay ang pinakamahabang 6 na oras sa buong buhay ko. Sa bawat kilometrong nilalakbay namin palayo sa syudad at palapit sa kabundukan, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Nakaupo si Paolo sa tabi ko. Paminsan-minsan ay nagkukuwento tungkol sa mga alaala ng aming mga nakaraang biyahe sa Baguio noong bata pa siya. Pinipilit kong ngumiti at tumango. Sumasabay sa kanyang mga kwento, ngunit ang aking isipan ay nasa ibang lugar. Pinagmamasdan ko ang bawat kilos niya. Ang paraan ng kanyang pagtawa na tila hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang paraan ng pagtapik niya sa aking balikat, na parang isang aktor na gumaganap sa isang papel. Nakikita ko na ngayon ang lahat ng pagkukunwari. Ang bawat kilos niya ay bahagi ng isang palabas na idinisenyo para sa akin, ang kanyang nag-iisang manonood. Ang manonood na target din niyang patayin. Habang paakyat kami sa palikulikong daan ng Cannon Road, ang tanawin sa labas ay napakaganda. Ang mga nagtataasang puno ng pino, ang malamig na simoy ng hangin, ang mga ulap na tila abot kamay na. Ito ang uri ng tanawin na dapat sana ay nagdudulot ng kapayapaan sa aking puso.
Ngunit sa halip, ang bawat magandang tanawin ay nagiging isang paalala ng kasuklam-suklam na katotohanan. Ang ganda ng kalikasan ay magiging saksi sa isang madilim na plano. Tingnan mo, Tay, sabi ni Paulo, itinuturo ang mga bundok. Ang ganda, di ba? Ito mismo ang kailangan mo. Sariwang hangin, katahimikan, malayo sa stress ng syudad. Oo anak, sagot ko, napakaganda. Ngunit ang nasa isip ko ay, ito ba ang lugar na pinili mo para sa aking huling hantungan? Habang nagpapatuloy ang aming paglalakbay, sinadya niyang ipasok sa usapan ang mga katangian ng kubo. Alam mo Tay, ang ganda ng lugar na yon kasi talagang off the grid siya, sabi niya, na may kasamang pananabik sa boses. Walang internet at ang pinakamahalaga, halos walang signal ng telepono. Para sigurado, walang istorbo. Tayo lang talaga, walang signal ng telepono. Inulit niya iyon ng ilang beses sa iba't ibang paraan. Para bang gusto niyang ipamukha sa akin na kapag nandoon na kami, wala na akong magiging paraan para makatawag ng tulong. Hindi niya alam na ang payo ni Berto na laging i-charge ang telepono ay nakatatak na sa aking isipan. Hindi niya alam na naghahanap na ako ng kahit isang sandaling pagkakataon para makontak muli ang aking kaibigan. Nang sa wakas ay makarating kami sa terminal ng Baguio, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Mula doon, lumipat kami sa isang lumang pickup truck na inarkila ni Paulo. Ang biyahe mula sa sentro ng Baguio patungo sa lokasyon ng kubo ay isa pang 3 oras. At habang lumalayo kami sa syudad, ang mga kalsada ay nagiging mas makitid at mas baku-bako. Ang mga ilaw mula sa mga bahay ay unti-unting nawawala, napapalitan ng kadiliman ng gubat na pinalilibutan lamang ng liwanag ng buwan at ng aming headlight. Nararamdaman ko ang pagtaas ng aking kaba. Ito na iyon. Papasok na kami sa bitag. Bawat liko sa daan, bawat puno na aming nadadaanan, ay tila mga tahimik na saksi sa aming paglalakbay patungo sa panganib. Sinubukan kong kabisaduhin ang daan, ngunit imposible. Ang lahat ay magkakamukha sa dilim. Malapit na tayo, Tay, anunsyo ni Paulo. Sigurado akong magugustuhan mo ang katahimikan dito. At pagkatapos ng ilang minuto pa, huminto kami sa harap ng isang maliit na kubo na gawa sa kahoy. Nakatayo ito sa gitna ng kawalan, napapaligiran ng matatayog na puno. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kuliglig at ang agos ng isang kalapit na batis. Maganda ang lugar, hindi ko maikakaila. Kung sa isang normal na sitwasyon, ito ang perpektong lugar para sa isang retirado na tulad ko. Ngunit ngayon, ang kubo na ito ay hindi paraiso sa aking paningin. Ito ay isang kulungan, isang bitag, at posibleng ang aking magiging libingan. Bumaba kami ng sasakyan. O, Tay, ano sa tingin mo? Tanong ni Paulo. Ang kanyang mga braso ay nakabukas na parang ipinagmamalaki ang kanyang obra maestra. Maganda anak, napakatahimik sabi ko, pinipilit na itago ang takot sa aking boses. Pumasok kami sa loob. Ang kubo ay simple lang. May isang maliit na sala na may pugon, isang kusina at 2 maliliit na kwarto. Walang telebisyon, walang anumang senyales ng modernong teknolohiya. Ito ang perpektong lugar para sa isang krimen. Walang makakakita, walang makakarinig. Habang inaayos ni Paulo ang aming mga gamit, nagkunwari akong pagod at umupo sa isang silya. Ngunit ang aking mga mata ay alerto. Sinusuri ko ang bawat sulok ng kubo. Naghahanap ng mga posibleng daan para makatakas. Nag-iisip ng mga bagay na maaari kong gamitin bilang sandata ang aking isipan, na sinanay sa loob ng 35 taon na mag-isip ng mabilis sa mga sitwasyon ng panganib ay nagsimula ng magtrabaho. Ang paglalakbay patungo sa panganib ay natapos na. Ngayon, ang laban para sa aking kaligtasan ay nagsisimula pa lamang. Ang unang gabi sa kubo ay puno ng tensyon. Nagluto si Paulo ng hapunan, isang simpleng adobo na pilit niyang pinasarap sa pamamagitan ng mga kwento tungkol sa aming mga nakaraan. Bawat subo ko ay maingat, bawat pag-inom ko ng tubig ay tinitiyak kong mula sa bote na ako mismo ang nagbukas. Ang paranoia ay nagsimulang gumapang sa aking sistema, ngunit alam kong ito ang magliligtas sa akin. Sana nagustuhan mo ang luto ko. Tay, sabi niya habang kumakain kami. Masarap, anak. Marunong ka pa rin pala, sagot ko. Isang papuri na may kasamang pait. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siyang lalabas sandali. Mag-iipon lang ako ng kahoy para sa pugon, Tay.
Medyo lumalamig na, sabi niya. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Mayroon lang akong ilang minuto. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, agad akong kumilos. Hindi ko sinindihan ang ilaw. Ang liwanag mula sa apoy sa pugon ay sapat na. Dahan-dahan akong lumapit sa mga gamit ni Paulo, isang malaking duffel bag na nakalagay sa isang sulok. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ang zipper. Kailangan kong maging maingat. Kailangan kong maibalik ang lahat sa eksaktong ayos nito. Sinimulan kong kapain ang laman ng bag, mga damit, isang tuwalya, isang libro, mga ordinaryong gamit. Sa isang saglit, naisip ko, baka naman nagkakamali lang talaga ako. Ngunit itinulak ko ang pagdududang iyon palayo. Nagpatuloy ako sa paghahanap. At sa ilalim ng mga damit, sa isang hiwalay na kompartimento, nahanap ko sila. Ang una ay isang kutsilyo. Hindi ito isang ordinaryong kutsilyo sa kusina. Ito ay isang malaki at matulis na hunting knife. Nasa loob pa ng lalagyan nitong katad, bago. Makintab, hindi pa nagagamit. Para saan ang isang hunting knife sa isang relaxing na bakasyon? Ang isip ko ay agad na naglaro ng mga posibleng senaryo. Isang saksak sa gitna ng gubat, malayo sa tulong. Inilabas ko ang aking telepono, tinitiyak na naka-silent mode ito at walang flash. Kinuhanan ko ng litrato ang kutsilyo mula sa iba't ibang anggulo. Pagkatapos, kinapa ko pa ang mas malalim. Ang aking mga daliri ay dumapo sa isang bagay na magaspang. Hinila ko ito, isang rolyo ng lubid, makapal, matibay. Mga 10 metro ang haba. Ang dugo ko ay tila nagyelo. Para saan ang lubid? Para itali ako? O mas malala pa, para hilahin ang aking katawan patungo sa isang lugar kung saan hindi ito madaling makita? Muli, kinuha ko ang aking telepono at kinuhanan ito ng litrato. At ang huli, ang pinaka nakakakilabot sa lahat, isang maliit na bote na walang etiketa, puno ng maliliit na puting tableta. Hindi ko ito kilala. Hindi ito gamot para sa ubo o lagnat. Ang aking kutob bilang isang taong nakakita na ng maraming insidente ng overdose ay nagsasabing ito ay isang uri ng pampatulog o sedative. Ito marahil ang gagamitin niya para pahinain ako bago niya isagawa ang kanyang huling plano. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng husto habang kinukuhanan ko ito ng litrato, kutsilyo, lubid, mga tableta. Ang 3 bagay na ito ay hindi mga gamit para sa isang mapagmahal na anak na gustong magbakasyon kasama ang kanyang ama. Ito ang mga kasangkapan ng isang mamamatay tao. Ang mga ito ang konkretong ebidensya na kailangan ko. Hindi na ito isang narinig na pag-uusap lamang. Ito na ang katotohanan. Mabilis kong ibinalik ang lahat sa loob ng bag, tinitiyak na walang bakas na naiwan. Bawat tupi ng damit, bawat posisyon ng zipper, siniguro kong eksakto tulad ng dati. Pagkatapos, bumalik ako sa aking upuan, huminga ng malalim at naghintay. Nang bumalik si Paulo dala ang mga kahoy, ngumiti siya sa akin. Okay na to, Tay. Hindi tayo giginawin ngayong gabi. Salamat anak, sagot ko. Ngunit sa likod ng aking ngiti, ang mga imahe ng kutsilyo, lubid at mga tableta ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Bawat kaluskos sa labas, bawat alulong ng hangin, bawat pagtilaok ng sahig na kahoy ay nagpapatayo ng aking mga balahibo. Nakahiga lang ako sa dilim, gising na gising. Ang aking mga pandama ay nasa pinakamataas na alerto. Ang takot ay nandyan, hindi ko ito itatanggi. Ngunit kasama ng takot ay isang lumalagong determinasyon. Ngayong mayroon na akong ebidensya, kailangan ko na lang ng pagkakataon para maipadala ito kay Berto. At kailangan ko ng kakampi dito sa lugar na ito. Ginamit ko ang mahabang oras ng gabing iyon para magplano. Kailangan kong makahanap ng paraan para makapunta sa bayan. Kailangan kong makahanap ng signal at kailangan kong makahanap ng isang tao na handang makinig at maniwala. Ang laban ay nagsimula na at sa dilim ng gabing iyon, sa gitna ng aking takot, alam kong kailangan kong manalo. Dahil ang nakataya dito ay hindi lang hustisya, ito ay ang aking buhay. Kinabukasan, gumising ako na parang hindi natulog. Ngunit itinago ko ang aking pagod sa likod ng isang masiglang ngiti. Sa almusal,
Ako ang nagbukas ng usapan. Anak, naalala ko, wala pala tayong gaanong pagkain dito. Baka kailangan nating pumunta sa bayan para mamili? Nakita ko ang isang bahagyang pag-aatubili sa mukha ni Paolo. Marahil ang plano niya ay panatilihin kami sa liblib na lugar na ito. Ngunit mabilis din itong napalitan ng pagsang-ayon. Oo nga po, tay. Magandang ideya yan. Sige, pagkatapos nating kumain, biyahe tayo. Mga 1 oras din ang biyahe papunta doon. 1 oras. Iyon ay sapat na oras. Habang nasa biyahe kami, pinanatili kong magaan ang usapan. Ngunit sa loob-loob ko, nagdarasal ako na sana ay mayroon akong makitang tamang pagkakataon. Ang bayan ay mas maliit pa kaysa sa inaasahan ko. May isang general store, isang maliit na kainan, isang post office, at sa dulo ng kalsada, isang maliit na istasyon ng DENR. Ito na iyon. Iyon ang aking target. Sige, tay. Ako na ang mamimili dito sa store. Pili ka na lang ng komportableng mauupuan diyan sa labas, sabi ni Paulo. Iniabot sa akin ang isang listahan. Sige anak, sagot ko. Maglalakad-lakad lang ako sandali dito sa paligid para naman ma-exercise itong mga tuhod ko. Tumango lang siya at pumasok na sa tindahan. Ito na ang aking pagkakataon. Mabilis ngunit maingat, naglakad ako palayo sa tindahan patungo sa direksyon ng istasyon ng DENR. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang kaba. Paano kung hindi ako paniwalaan? Paano kung isipin nilang isa lang akong matandang nalilito? Nang makarating ako sa istasyon, isang maliit na opisina lang pala ito. Pumasok ako. Sa loob, may isang lalaking nakaupo sa likod ng isang mesa na puno ng mga mapa at papeles. Siya ay nasa mga edad ko rin. May puti ng buhok at ang kanyang balat ay kulay kayumanggi dahil sa sikat ng araw. Mula sa kanyang tindig at sa kanyang kalmadong mga mata, alam kong siya ay isang taong sanay sa buhay sa kabundukan. Tumingin siya sa akin. Magandang umaga po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Huminga ako ng malalim. Magandang umaga rin ho. Ang pangalan ko po ay Nestor. Nakatira po ako pansamantala doon sa kubo ng mga Morrison sa may Ridge Road. Tumango ang lalaki. Ang lumang lugar ng mga Morrison. Magandang lugar iyon, pero napakaliblib. Ano po ang sadya ninyo dito? Nag-alinlangan ako sandali. Ito ang sandali ng katotohanan. Tinitigan ko siya sa mata, naghahanap ng anumang senyales na maaari ko siyang pagkatiwalaan, at nakita ko ito. Isang uri ng karunungan at integridad sa kanyang tingin. Dinala po ako dito ng anak ko para sa aking retirement trip. Sinimulan ko, huminto ako, at pagkatapos ay ibinuhos ko na. Pero sa tingin ko po, may plano siyang patayin ako. Walang nagbago sa ekspresyon ng lalaki. Hindi siya nagulat, hindi siya tumawa. Tumingin lang siya sa akin ng diretso at dahan-dahang tumango, na para bang ang sinabi ko ay isang bagay na dati na niyang narinig. Ako po si Cardo, sabi niya. Inilahad ang kanyang kamay. Maupo po kayo, Mang Nestor, at ikuwento ninyo sa akin ang lahat. At iyon nga ang ginawa ko. Sa loob ng 20 minuto, ikinuwento ko ang lahat. Ang pag-uusap sa hardin, ang pera, ang kutsilyo, ang lubid, ang mga tableta. Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato sa aking telepono. Nakinig siyang mabuti. Paminsan-minsan ay nagtatanong para linawin ang ilang detalye. Habang tumatagal, ang kanyang mukha ay nagiging mas seryoso. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan at huminga ng malalim. Mang Nestor, 30 taon na po akong ranger dito sa lugar na ito. Marami na akong nakitang kakaibang bagay. Kasama na diyan ang ilang kaso na mukhang aksidente, pero malamang ay hindi. Hindi po kayo ang unang taong lumapit sa akin na may ganitong kwento. At sa kasamaang palad, baka hindi rin kayo ang huli. Naniniwala po ba kayo sa akin? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Tinitigan niya ako sa mata. Naniniwala po ako na mayroong hindi tama sa sitwasyon ninyo at mas gugustuhin ko nang tulungan kayo ngayon kaysa naman maging bahagi ako ng search and rescue team na maghahanap sa katawan ninyo sa susunod na linggo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng malakas, ngunit nagpapasalamat ako sa kanyang katapatan. Ano po ang maaari nating gawin? Ganito po ang gagawin natin, sabi ni Cardo. Una, bibigyan ko kayo nito. May kinuha siya mula sa isang drawer. Isang itim at medyo malaking telepono. Ito ay isang satellite phone. Ito ang gamit namin para sa mga emergency. Gumagana ito kahit saan, kahit doon sa kubo ninyo.
Itago niyo po ito ng mabuti. Nagpatuloy siya. Pangalawa, sisimulan kong dalasan ang pagpapatrolya ko sa lugar ninyo. Gagawa ako ng dahilan. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga. Gusto kong tumawag kayo sa akin araw-araw tuwing 8:00 ng umaga. Isang simpleng okay lang ako ay sapat na. Kapag hindi kayo tumawag sa takdang oras, aakyat ako doon kasama ang mga pulis. Naramdaman kong namumuo ang mga luha sa aking mga mata. Isang estranghero, ngunit handang isugal ang kanyang sarili para sa akin. Bakit po ninyo ginagawa ito? Ngumiti si Cardo ng bahagya. Isang malungkot na ngiti. Dahil 40 taon na ang nakalipas, ang sarili ko pong kapatid ay tinangkang ipapatay ako dahil sa aming mana. Pinalad lang ako na may isang taong naniwala sa akin. Ngayon, sinusubukan ko lang pong ipasa ang tulong na iyon. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Salamat Cardo, maraming salamat. Walang anuman Mang Nestor. Ang mahalaga, maging matalino po kayo at laging alerto. Huwag ninyong ipapahalata sa anak ninyo na may alam kayo. Ang isang mandaragit ay pinakadelikado kapag nararamdaman niyang nakukulong na siya. Itinago ko ang satellite phone sa loob ng aking bota. Nagpaalam ako at nagpasalamat muli. Bumili ako ng ilang bagay sa tindahan para magkaroon ng dahilan at sinalubong ko si Paulo sa labas. Hindi niya napansin ang aking pagkawala. Sa biyahe pabalik sa Kubo, mas gumaan na ang aking pakiramdam. Ang takot ay nandyan pa rin, ngunit hindi na ako nag-iisa. Mayroon na akong ebidensya. At ngayon, mayroon na akong kakampi. Kinagabihan, pagkatapos ng aming biyahe mula sa bayan, ibang klase na ang sigla ni Paulo. Para siyang batang sabik na sabik sa isang bagong laruan. Habang naghahanda kami ng hapunan, hindi siya tumigil sa pagkukuwento tungkol sa isang sekretong lugar para sa pangingisda na natuklasan daw niya online. Napakaganda doon, Tay, sabi niya. Ang mga mata niya ay kumikinang. Ayon sa mga review, ang dami-daming isda, pero dagdag niya na may bahagyang pag-iingat sa tono, medyo tricky daw ang daan papunta doon. Kailangan daw dumaan sa mga malalaking bato sa tabi ng batis. Nakinig lang ako habang naghihiwa ng sibuyas. Ang puso ko ay kalmado, ngunit ang aking isipan ay nagtatrabaho ng mabilis. Mga malalaking bato. Sa tabi ng batis. Isang tricky na daan. Napakalinaw ng plano. Isang maling tapak. Isang pagkadulas. Isang aksidente na napakadaling paniwalaan. Sino ang magdududa sa isang matandang retirado na nahulog habang nangingisda, napakatalino at napakasama? Mag-ingat ka lang daw sa mga bato. Tay, pagpapatuloy niya. Madulas daw kasi, pero sulit naman daw ang pagod. Doon daw talaga ang pinakamagandang pwesto. Sulit, para kanino? Para sa akin na makakahuli ng isda o para sa kanya na makakakuha ng mana? Ngumiti ako. Mukhang maganda nga yan, anak. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapangisda. Sige, bukas ng umaga subukan natin yan. Ang ngiti sa mukha ni Paolo ay napakalapad. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay gumagana na, ayon sa kanyang pagkakaalam. Hindi niya alam na ang gabing iyon ay ginugol ko sa paghahanda. Habang mahimbing siyang natutulog, panatag na matutupad na ang kanyang masamang balak, ako naman ay gising. Kinuha ko ang satellite phone mula sa aking bota. Dahan-dahan, lumabas ako ng kubo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglakad ako ng kaunti palayo, sapat na para hindi marinig ang aking boses. Una kong tinawagan si Berto. Ikinuwento ko ang tungkol kay Cardo at sa satellite phone. Ipinadala ko sa kanya ang mga litratong nakuha ko mula sa bag ni Paulo. Magaling, Nestor, sabi ni Berto sa kabilang linya. Magaling, ito na ang simula. Ngayon, tungkol diyan sa pangingisda bukas, huwag kang mag-alala, pero huwag kang magpapakampante. Gamitin mo ang edad mo bilang dahilan. Sabihin mong masakit ang tuhod mo, madali kang mapagod. Huwag kang lalapit sa mga delikadong lugar. Hayaan mo siyang madismaya. Ang pagkadismaya niya ang magtutulak sa kanya na gumawa ng isa pang plano at doon magkakamali siya. Pagkatapos naming mag-usap ni Berto, tinawagan ko si Cardo. Cardo, si Nestor ito. Mang Nestor. 2:00 ng umaga. May problema ba? Wala pa naman. Nagbibigay lang ako ng update. Bukas, mag-aaya siyang mangisda sa may batis. Sa tingin ko, may binabalak siya doon. Naiintindihan ko, sagot ni Cardo. Sige po.
Bukas ng umaga, sa oras ng aming pangingisda, magpapatrolya ako sa hindi kalayuan. Hindi ako magpapakita, pero magmamasid ako. Kung sakaling magkaroon ng komosyon, malapit lang ako. Ang kaalamang may 2 taong nagbabantay sa akin mula sa malayo ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Bumalik ako sa kubo at humiga, ngunit hindi para matulog. Naghintay lang ako sa pagsikat ng araw. Kinaumagahan, puno ng enerhiya si Paulo. Inihanda niya ang mga gamit sa pangingisda. Naglakad kami patungo sa batis. At tama nga ang sabi niya, ang lugar ay maganda, ang tubig ay malinaw, at ang hangin ay sariwa. Ngunit para makarating sa sekretong lugar na sinasabi niya, kailangan naming tumawid sa isang hilera ng malalaki at basang mga bato. Ang agos ng tubig sa ibaba ay malakas. Isang pagkakamali lang, at siguradong kapahamakan ang resulta. "Dito tayo, Tay!" sigaw niya mula sa kabilang dulo pagkatapos niyang tumawid ng walang kahirap-hirap. "Halika na! Dito ang magandang pwesto!" Umiling ako. Sumandal ako sa isang malaking puno. "Anak, pasensya na," sabi ko. Ang boses ko ay kunwaring pagod. Mukhang hindi na kaya ng mga tuhod ko ang mga ganyang bato. Ang dulas. Baka mapaano pa ako. "Dito na lang ako sa tabi. Okay na ako dito." Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Ang pagkadismaya. Isang mabilis na kislap ng galit sa kanyang mga mata bago niya ito muling napalitan ng isang pilit na ngiti. "Ganoon po ba, Tay? Sayang naman. Pero sige po. Kung saan po kayo komportable." Sinubukan pa niya akong pilitin ng ilang beses. "Sayang talaga, Tay. Isang tawid lang naman. Aalalayan ko po kayo." "Wag na, anak. Kilala ko ang katawan ko. Hanggang dito na lang ako. Mauna ka na doon. Baka maunahan ka pa ng mga isda," sabi ko, at umupo na sa isang patag na bato, malayo sa tubig. Wala na siyang nagawa. Kitang-kita ko sa kanyang mga kilos ang pagkabigo. Ang kanyang pangingisda ay walang gana. Bawat ilang minuto, napapatingin siya sa akin, na para bang umaasa na magbabago pa ang aking isip. Ngunit nanatili akong nakaupo, ligtas sa aking pwesto. Pagkalipas ng 2 oras, sumuko na siya. "Mukhang wala talagang isda ngayon, Tay," sabi niya. Isang halatang palusot. "Balik na lang tayo sa kubo." Habang naglalakad kami pabalik, ang masiglang Paulo kaninang umaga ay napalitan ng isang tahimik at iritableng tao. Ang unang tangka niya ay bigo. At alam kong dahil dito, mas magiging desperado na siya, mas magiging mapanganib. Ang pagkabigo sa batis ay nagdulot ng isang kakaibang katahimikan sa pagitan namin ni Paulo. Ang kanyang pagkukunwari ay unti-unting nababakbak. Madalas ko siyang nahuhuling nakatitig sa akin, hindi na tingin ng isang anak, kundi tingin ng isang taong nag-iisip, nagkakalkula. Alam kong nauubusan na siya ng oras. Alam kong ang mga taong pinagkakautangan niya ay hindi na makapaghintay. At alam kong malapit na siyang gumawa ng isang desperadong hakbang. Kinahapunan, napansin kong palakad-lakad siya sa loob ng kubo. Hawak ang kanyang cellphone. Itataas ito sa ere na parabang naghahanap ng himala. Naghahanap ng signal. "May problema ba, anak?" tanong ko. Wala po, Tay," mabilis niyang sagot. "Tinitingnan ko lang kung may signal. Kailangan ko lang i-check ang email ko mula sa trabaho." Isang kasinungalingan. Alam kong hindi trabaho ang nasa isip niya. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas siya. "Maglalakad-lakad lang po ako sandali, Tay. Baka sa mas mataas na lugar, may masagap akong signal." Ito na naman ang isang pagkakataon. Hinintay ko siyang makalayo ng kaunti at pagkatapos kinuha ko ang aking sariling telepono at sinundan siya, maingat, tahimik. Ginamit ko ang aking mga taon ng karanasan sa pag-navigate sa mga delikadong lugar para manatiling hindi nakikita. Sumunod ako sa kanya habang paakyat siya sa isang maliit na burol sa likod ng kubo. Nakarating siya sa isang lugar kung saan may isang malaking puno. Doon, huminto siya. Itinaas niya muli ang kanyang telepono at pagkatapos ng ilang sandali, nakita kong nagsimula na siyang magsalita. May kausap siya. Si Isabel. Lumapit ako ng mas malapit, nagtatago sa likod ng mga makakapal na halaman. Sapat na ang lapit ko para marinig ang bawat salita. At sa pagkakataong ito, hindi ko lang narinig. Inilabas ko ang aking telepono, binuksan ang voice recorder, at sinimulang i-record ang lahat. "Oo, alam ko, nauubusan na tayo ng oras.
sabi ni Paulo sa telepono. Ang boses niya ay puno ng pagkabigo at galit. Hindi gumana yung sa pangingisda. Masyado siyang maingat. Isang sandaling katahimikan habang nakikinig siya sa sagot ni Isabel. Oo, oo. Iyon na nga ang iniisip ko, pagpapatuloy niya. Mamayang gabi, pwede kong lagyan ng pampatulog yung inumin niya. Pagkatapos, kapag tulog na siya o kaya'y hilo, aakayin ko siya palabas, doon sa may bangin na maganda ang tanawin. Kapag nahanap nila siya, ang iisipin nila, nalito lang siya sa dilim, naglakad-lakad at nahulog. Isang trahedya, isang aksidente. Ang puso ko ay parang pinipiga. Ang detalye. Ang pagkalamig ng kanyang boses habang inilalarawan niya ang aking magiging kamatayan. Hindi na ito isang malabong plano. Ito na ang huling hakbang. Muli siyang nakinig sa kabilang linya. Alam ko, Isabel. Alam ko. Magtiwala ka lang sa akin. Bukas, sa mga oras na ito, tapos na ang lahat ng problema natin. Tapos na ang lahat ng problema. Ibig sabihin, tapos na ang buhay ko. Iyon ang huling salita na kailangan kong marinig. Hinintay ko siyang ibaba ang telepono at maglakad pabalik sa kubo. Nanatili ako sa aking pinagtataguan. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang pinipindot ko ang stop sa voice recorder. Pinakinggan ko ang recording. Malinaw, bawat salita, bawat paghinga. Ito na ang ebidensyang hindi matatawaran. Ang ebidensyang maglalagay sa kanya sa kulungan. Nagmadali akong bumalik sa kubo bago pa siya makarating. Umupo ako na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ko, isang digmaan ang nagaganap, takot, galit, at isang malinaw na plano. Mamayang gabi, iyon ang sinabi niya. Kung gayon, ang gabing ito ang magiging katapusan ng lahat, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Ang gabing ito ay hindi magiging gabi ng aking kamatayan. Ito ang magiging gabi ng kanyang paghuhukom. Nang bumalik si Paulo, ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng kasinungalingan. Walang signal. Tay, sabi niya. Ganoon ba? Sayang naman, sagot ko. Hayaan mo na. Halika, maghanda na tayo ng hapunan. Ako naman ang taya magluto ngayon. Pumayag siya. Hindi niya alam na habang naghahanda ako ng pagkain, ang aking isipan ay naghahanda na rin para sa pinakamahabang gabi ng aking buhay. Ang hapunan ng gabing iyon ay may kakaibang pakiramdam. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga hindi sinasabi. Naghanda ako ng sinigang, isang paborito ni Paolo mula pa noong bata siya. Habang kumakain kami, nagkuwento ako tungkol sa kanyang ina, kung paano niya itinuro sa akin ang pagluluto nito. Sinadya kong gawing nostalhik ang aming usapan, umaasa na baka sakali may katiting na konsensya pang natitira sa kanya. Ngunit wala. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tumango lang siya at ngumiti, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na nasa ibang lugar, nasa plano niya. Tay, para maging espesyal ang huling gabi natin dito, may dala akong isang bote ng whiskey, sabi niya pagkatapos naming kumain habang nagliligpit ako ng mga plato. Yung paborito niyo. Ito na ang simula ng kanyang palabas. Talaga? Anak? Nako, salamat, sagot ko. Pinipilit na maging masaya ang aking boses. Inilabas niya ang isang bote ng mamahaling whiskey at 2 baso. Inilagay niya ito sa maliit na mesa sa sala. Upo na po kayo, tay. Ako na ang magsasalin. Umupo ako, ngunit hindi ko inalis ang aking mga mata sa kanya. Bawat kilos niya ay aking sinusubaybayan. Nakita ko kung paano niya kinuha ang 2 baso. Nakita ko kung paano siya bahagyang tumalikod, kunwari may inaayos sa bote. At sa maikling sandaling iyon, alam kong inilagay na niya ang mga tableta sa isa sa mga baso, ang mga tableta na nakita ko sa kanyang bag. Lumapit siya sa akin, hawak ang 2 baso na puno na ng alak, ang isa ay para sa akin at ang isa ay para sa kanya. Ngunit bago pa niya maibigay sa akin ang baso, gumawa ako ng eksena. Ay, anak, tingnan mo! Sabi ko, itinuturo ang bintana sa likuran niya. Parang may usa. Ang laki. Natural, lumingon siya. Ang kanyang atensyon ay nawala sa mga baso sa loob ng 1 segundo, at ang 1 segundo na iyon ay ang kailangan ko lang. Sa bilis na hindi niya aakalain na kaya ng isang matanda, ipinagpalit ko ang posisyon ng aming mga baso sa mesa. Ang baso na para sa akin ay nasa tapat na niya ngayon, at ang baso na para sa kanya ay nasa tapat ko na.
Nang lumingon siya pabalik, wala siyang napansin. Saan, Tay? Wala naman akong makita. Naku, umalis na yata. Ang bilis, sabi ko, na may halong panghihinayang. Hindi niya pinansin. Inabot niya sa akin ang baso na nasa tapat ko. Ang basong orihinal na para sa kanya. Ang basong malinis. At kinuha niya ang baso na nasa tapat niya. Ang basong may lason. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa iyo, Tay. Para sa iyong bagong buhay bilang isang retirado. Cheers! Itinaas ko rin ang aking baso. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Para sa iyo, anak. Para sa iyong kinabukasan. Cheers! Sabi ko. Ang bawat salita ay may bigat. Ininom niya ang kanyang whiskey. Isang malaking lagok. At pagkatapos ay isa pa. Ininom ko rin ang akin. Ngunit paunti-unti lang. Nag-usap pa kami ng ilang minuto. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap, kung paano niya palalaguin ang kanyang negosyo. Isang negosyo na itatayo mula sa pera ng aking kamatayan. Pagkalipas ng halos 15 minuto, napansin kong nagsimula siyang magsalita ng mabagal. Ang kanyang mga mata ay tila nanlalabo. Medyo nakakahilo pala itong whiskey na to, Tay, sabi niya habang hinihilot ang kanyang sentido. Baka napagod ka lang sa biyahe, anak, sabi ko, habang pinapanood siyang unti-unting talunin ng gamot na inihanda niya para sa akin. Sinubukan pa niyang tumayo. Kailangan ko yata. Kailangan kong magpahangin. Ngunit ang kanyang mga binti ay hindi sumunod. Bumagsak siya pabalik sa sofa. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit. Sinubukan pa niyang magsalita, ngunit mga ungol na lang ang lumabas sa kanyang bibig. At pagkatapos ng ilang sandali, nawalan na siya ng malay. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kubo. Tinitigan ko ang aking anak, na ngayon ay mahimbing na natutulog sa sofa, isang biktima ng kanyang sariling masamang balak. Walang tuwa sa aking puso. Walang pakiramdam ng tagumpay. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na kalungkutan. Isang kalungkutan para sa anak na nawala sa akin, hindi dahil sa kamatayan kundi dahil sa kasakiman. Ngunit hindi ito ang oras para magdalamhati. Ito ang oras para kumilos. Kinuha ko ang satellite phone mula sa aking bota. Lumabas ako ng kubo sa ilalim ng malamig na gabi. Una kong tinawagan si Cardo. Cardo, si Nestor ito, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. Nangyari na. Nilagyan niya ng gamot ang inumin ko, pero napagpalit ko ang mga baso. Siya ang nakainom. Wala siyang malay ngayon. Hawak ko ang recording ng pag-uusap nila ng asawa niya. Huwag po kayong aalis diyan, Mang Nestor. Mabilis na sagot ni Cardo. Papunta na kami diyan kasama ang hepe ng pulis. Mga 20 minuto, nandyan na kami. Pagkatapos, habang naghihintay, ginawa ko ang huling hakbang. Kinuha ko ang telepono ni Paolo mula sa kanyang bulsa. At doon, nakita ko ang lahat. Ang mga text messages nila ni Isabel, buwan ng pagpaplano. Mga diskusyon kung paano gagawing mukhang aksidente ang lahat. Mga pagtatalo kung paano hahatiin ang pera. Pinasa ko ang lahat sa email ko at sa email ni Berto. Pagkatapos, bumalik ako sa loob. Umupo ako sa silya sa tapat ng aking natutulog na anak. At tahimik akong naghintay. Ang gabi ng paghuhukom ay dumating na. Ang tunog ng mga sasakyan na papalapit ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ko ang mga katok sa pinto. Binuksan ko ito. Si Cardo, kasama ang 2 unipormadong pulis, ang bumungad sa akin. Mang Nestor, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Cardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumango ako. Ayos lang ako. Nandoon siya, sabi ko. Itinuturo ang sofa kung saan mahimbing pa ring natutulog si Paolo. Pumasok ang mga pulis. Sinuri nila ang sitwasyon. Ipinakita ko sa kanila ang baso na may natitira pang alak, ang bote ng whiskey, at ang telepono ni Paolo na puno ng mga ebidensya. Habang ginagawa nila ang kanilang trabaho, nagsimulang magising si Paolo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, litong-lito. Ang una niyang nakita ay ang kisaming kahoy ng kubo, at pagkatapos, ang mga mukha ng mga pulis na nakapaligid sa kanya. Anong nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay paos. Sinubukan niyang bumangon.
Ngunit doon niya naramdaman ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Nakaposas na siya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Tay, anong ibig sabihin nito? Bakit ako nakaposas? Bago pa ako makasagot, ang hepe ng pulis na ang nagsalita. Paolo Brennan, ikaw ay inaaresto sa salang attempted murder. Mayroon kaming mga recording ng iyong pagpaplano na patayin ang iyong ama, mga text message na nagpapatunay ng iyong koordinasyon sa iyong asawa, at ebidensya na nilagyan mo ng gamot ang kanyang inumin ngayong gabi na may intensyong itulak siya sa bangin. Ang kulay sa mukha ni Paolo ay biglang nawala. Mula sa pagkalito, napalitan ito ng pamumutla, pagkatapos ay pamumula, at sa huli, desperasyon. Tay, kalokohan to, sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Anuman ang narinig mo, nagkamali ka lang ng pagkakaintindi. Hindi kita sasaktan. Ama kita. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Sa loob ng isang mahabang sandali, tinitigan ko lang ang kanyang mukha. Hinahanap ko ang anumang bakas ng batang lalaki na pinalaki ko. Ang anak na minahal ko ng higit sa lahat. Ngunit wala akong makita. Ang nakikita ko lang ay isang estranghero. Noong 8 taong gulang ka, sabi ko, ang boses ko ay mahina ngunit matatag. Nawala ka sa gubat sa likod ng bahay natin. 6 na oras kang nawala, hinanap kita hanggang sa bumigay ang mga binti ko. At kahit pagod na, gumapang ako, isinisigaw ang pangalan mo. Huminga ako ng malalim, napakalalim. Ito ang unang umaga na nagising ako na hindi naririnig ang busina ng mga sasakyan. Wala ang ingay ng mga diyep. Wala ang nagmamadaling mga tao sa labas ng bintana. Sa halip, ang naririnig ko ay ang tilaok ng manok, ang lagaslas ng dahon ng mangga sa bakuran, at ang tahimik na simoy ng hangin. Nandito na ako. Ito na ang bago kong mundo. Hindi naging madali ang desisyon. Ilang gabi ko ring pinag-isipan ito. Ang bahay sa Maynila. Ang bahay kung saan lumaki ang aking mga anak. Ang bahay na puno ng alaala namin ng yumaong asawa ko. Ibinenta ko na. Binitawan ko na. Marami ang nagtaka. Sabi ng iba kong kumpare sa lungsod, Nestor, bakit mo ibebenta yan? Sayang, ipamana mo na lang. Pero alam nyo, sa edad nating ito, matutunan mong iba ang bigat ng mga bagay. Ang akala mong yaman, minsan ay nagiging kadena. Ang malaking bahay, kapag mag-isa ka na lang, ay nagiging kulungan ng mga multo ng kahapon. Masyadong malaki para linisin, masyadong tahimik, masyadong malungkot. Kaya nang pirmahan ko ang papeles ng bentahan at nang iniabot sa akin ang tsekeng nagkakahalaga ng ilang milyong piso, hindi pang hihinayang ang naramdaman ko, kundi kalayaan, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ngayon, nandito ako sa isang maliit na bungalow. Simple lang, hindi magarbo, sapat lang para sa akin. May maliit na beranda kung saan pwede akong magkape sa hapon, at ang pinakamaganda sa lahat, nasa kabilang kanto lang si Cardo. Ang bago kong kaibigan na nagturo sa akin na hindi pa tapos ang buhay kahit puti na ang ating buhok. Kaninang umaga, kumatok siya sa pinto ko. May daladalang supot ng mainit na pandesal. Yung tunay na pandesal, malambot, mainit, at amoy pugon. Pareng Nestor, ang bati niya sa akin na abot hanggang tainga ang ngiti. Bangon na, sayang ang araw, pupunta tayo sa sentro. Sumama ako sa kanya. Akala ko ay mamamalengke lang kami o magsusugal sa peryahan, pero dinala niya ako sa isang maliit na covered court sa barangay. Doon, nakita ko ang maraming bata. Mga batang may mga matang nagniningning ngunit halatang salat sa buhay. Ito pala ang pinagkakaabalahan ni Cardo at ng grupo ng mga senior citizen dito. Mayroon silang maliit na feeding program. Lugaw, itlog, saging. Noong una, nakatayo lang ako sa gilid. Nahihiya. Hindi ko alam ang gagawin. Sanay ako sa opisina noon. Sanay ako sa papel at utos. Hindi ako sanay magsandok ng lugaw. Pero nilapitan ako ng isang batang babae. Siguro ay nasa 6 na taong gulang lang siya. Hinawakan niya ang laylayan ng aking polo shirt. Tumingala siya sa akin at nagtanong, Lolo, kayo po ba ang bagong kasama ni Lolo Cardo? Lolo, ang sarap pakinggan. Napangiti ako at lumuhod para mapantayan ko siya. Inayos ko ang gulo-gulo niyang buhok. Oo, iha.
Ako nga, ako si Lolo Nestor. Salamat po Lolo, sabi niya. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit sa baywang. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Pakiramdam ko ay may halaga ako, na may silbi pa ako, na hindi ako basta matandang naghihintay na lang ng takip silim. Buong maghapon kaming nagtrabaho, nagkwentuhan, nagtawanan, naghugas ng mga mangkok. Pagod? Oo, masakit ang likod ko. Kumikirot ang tuhod ko. Pero ang puso ko ay punong-puno. Nalaman ko na ang tunay na yaman ay hindi ang milyong pisong nasa bangko ko ngayon mula sa pinagbentahan ng bahay. Ang tunay na yaman ay ang ganitong mga sandali, ang makapagbigay, ang makaramdam ng koneksyon sa kapwa. Pauwi na kami ni Cardo sakay ng tricycle nang mapag-usapan namin ang tungkol sa pamilya. Masaya ako para sa iyo, paring Nestor, sabi ni Cardo habang hinihipan ang usok ng kanyang sigarilyo. Mukhang hiyang ka na dito sa probinsya. Salamat pare, sagot ko. Tama ka, kailangan ko ito. Tumahimik kami sandali. Ang ingay lang ng motor ng tricycle ang maririnig. Tapos, may inabot si Cardo sa akin mula sa kanyang bulsa. Isang sobre. Gusot na ang gilid. Galing ito sa kartero kanina, sabi niya. Doon idineliver sa dati kong address na ibinigay mo bilang contact person kay Paolo galing. Paolo. Nanlamig ang mga kamay ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Si Paolo. Ang bunso ko. Ang anak ko na matagal nang hindi nagpaparamdam maliban na lang kung may kailangan. Ang huli naming pag-uusap ay punong-punong ng sumbatan. Masasakit na salita. Mga salitang parang patalim na bumaon sa aking dibdib. Pagdating ko sa bago kong bahay, naupo ako sa aking tumba-tumba sa veranda. Inilagay ko ang sobre sa mesa. Tinitigan ko ito ng matagal. Ang pangalan ko ay nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Medyo nanginginig ang pagkakasulat, parang nag-aalinlangan. Binuksan ko ito. Isang pahina lang, maikli. Binasa ko ng dahan-dahan. Bawat salita ninanamnam ko. Sabi niya sa sulat, humihingi siya ng tawad. Sabi niya, nagsisisi siya sa mga nasabi niya. Sabi niya, gusto niyang magkita kami, na miss na raw niya ako, na gusto niyang bumawi. Napapikit ako. Tumulo ang luha sa aking pisngi, isang butil, 2 butil. Gusto ng puso ko na tawagan siya agad. Gusto kong sabihin, anak, okay lang. Pinapatawad na kita, halika dito, dahil tatay ako. At ang tatay, laging nagpapatawad, hindi ba? Pero, huminga ako ng malalim at tumingin sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na langit ay napakaganda, napakatahimik. Naalala ko ang payo ni Cardo noon. Nestor, wag mong pilitin ang hilaw, mapait yan. Itinupi ko ang sulat, ibinalik ko sa loob ng sobre. Hindi pa ako handa. At ayos lang iyon. Sa loob ng mahabang panahon, lagi kong inuuna ang iba. Lagi kong iniintindi ang damdamin nila bago ang sa akin. Pero ngayon ay panahon ko naman. Kailangan ko munang hilumin ang sarili ko. Kailangan ko munang buuin ang Nestor na nadurog ng ilang taong sama ng loob. Kung papatulan ko agad ang sulat na ito, baka bumalik lang kami sa dati, sa siklo ng sakit at sumbatan. Kailangan ko ng panahon. Kailangan niya ng panahon. Kung talagang seryoso siya sa pagbabago, makakapaghintay siya. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pasensya. Hindi ko itatapon ang sulat, itatago ko ito. Pero sa ngayon, hahayaan ko muna itong nakatago sa loob ng aking aparador. Tumingin ako sa paligid, nakita ko si Cardo sa kabilang bakod, kumakaway habang nagdidilig ng kanyang mga halaman. Nakita ko ang mga kapitbahay na nagwawalis ng bakuran, na bumabati sa akin ng, "Magandang hapon po, Tatay Nestor." Napangiti ako. Noon, akala ko ang pamilya ay kadugo lang. Ang pamilya ay apelido, ang pamilya ay obligasyon. Pero mali pala ako. Ang pamilya ay ang mga taong nandiyan para sa iyo. Ang mga taong nagpapagaan ng loob mo. Ang mga taong tumatanggap sa iyo. Kahit matanda ka na, kahit uugod-ugod ka na, kahit marami ka ng pagkukulang. Si Cardo, ang mga bata sa feeding program, ang mga kapitbahay na nag-aabot ng ulam, sila ang pamilya ko ngayon. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Kinuha ko ang aking tasa ng kape. Humigop ako ng kaunti, mainit, matapang. Sakto ang tamis.
Tinatanaw ko ang araw habang unti-unti itong nagtatago sa likod ng bundok. Ang sabi nila, ang pagtanda raw ay ang paglubog ng araw ang pagtatapos. Ang paghihintay sa dilim. Pero habang pinagmamasdan ko ang ganda ng kulay sa langit, naisip ko, hindi ito katapusan. Ito ay pahinga. Ito ay ganda. At bukas? Bukas ay may panibagong pagsikat ng araw. May bago akong layunin. May bago akong mga kaibigan. May bago akong tahanan. Ako si Nestor. At nagsisimula pa lang ako.